Maulan noong gabing yon, pero hindi ko ininda ang lamig. Ang puso ko'y mas mainit pa sa kape habang hinihintay ko siya sa isang tahimik na coffee shop sa Makati. Nakasuot ako ng pulang dress na sinadya kong bilhin para sa espesyal na pagkakataong ito. Binuhaghag ko ang buhok ko, pinili ang lipstick na bagay sa kutis ko, at siniguradong bawat detalye sa akin ay perpekto para sa kanya. Para sa taong inakala kong magiging forever ko. Nakilala ko si Adrian 2 buwan na ang nakakaraan sa isang corporate event. Isa siyang taong may kakaibang aura, maayos magsalita, may confidence na hindi nakakaangas, at higit sa lahat, may mga mata na parang sinasabing, ikaw lang ang nakikita ko. Sa dami ng tao sa event, siya pa rin ang tumutok sa akin. Nag-usap kami tungkol sa trabaho, buhay, at kung paano namin pareho gustong maghanap ng tunay na pagmamahal. Sa gabing iyon, ni hindi ko naisip na may iba pang tao sa paligid. Para bang kami lang ang nakatayo sa gitna ng mundo. Simula noon, araw-araw niyang pinaparamdam sa akin na espesyal ako. Magandang umaga sa text, mga tawag sa gabi, at minsan, mga random na sorpresa tulad ng paborito kong tsokolate na ipapadala niya sa opisina. Hindi siya katulad ng iba. Hindi siya mabilis magpakita ng motibo, hindi siya pabaya. Ramdam kong gusto niya ako, hindi lang dahil maganda ako o dahil madali akong kausap. Gusto niya ako dahil ako ay ako. Kaya nang imbitahan niya ako para magkita kami ng mas personal sa isang dinner date, halos lumundag ang puso ko sa tuwa. Sa isip ko, ito na ang simula ng isang seryoso at mas malalim na koneksyon. Sinabi niya na gusto niya akong makilala ng mas mabuti, na gusto niyang malaman kung paano magkasya ang mga pangarap namin sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng lahat ng kagalakan, may parte ng puso ko na kinakabahan. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa kabila ng lahat ng atensyon na ibinibigay niya, parang may bahagi ng sarili niyang hindi niya hinahayaan na makita ko. Parang may pader na hindi ko matibag. Pero inisip ko, baka kailangan lang ng oras. Baka masyado pa kaming bago para talagang magbukas ng lahat ng damdaming hindi pa namin kayang ipakita. Dumating siya sa coffee shop, nabasa ang buhok dahil sa ulan. Kahit ganon, napakaayos pa rin niya. Suot niya ang simpleng polo na bagay sa maaliwalas niyang mukha. Nang mangungumiti siya, parang biglang uminit ang maliit na espasyo sa paligid namin. "Sorry, traffic," sabi niya habang tinanggal ang coat at umupo sa harapan ko. Nagsimula ang usapan namin sa maliliit na bagay. Trabaho, mga plano sa weekend, at kung gaano nakakapagod ang araw-araw na hustle sa lungsod. Pero habang tumatagal, naramdaman kong may ibang tono sa boses niya. Hindi na siya kasing lambing tulad ng dati. Hindi na siya kasing interesado sa mga kwento ko. Parang may iniisip siyang iba na hindi ko mahagilap. Pagkatapos ng kape, nagdesisyon kaming mag-dinner sa isang malapit na restaurant. Naging masaya ang usapan namin doon. Bumalik ang lambing niya, ang mga biro, at ang mga titig na nagpapatigil sa tibok ng puso ko. Nang matapos ang dinner, hinawakan niya ang kamay ko at tumingin sa mga mata ko. "Uwi ka na ba?" tanong niya. Pero ang tono ng tanong na yon ay tila may ibang kahulugan. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman kong hindi ko kayang tumanggi. Hindi ko kayang sabihin na kailangan ko nang umuwi. "Hindi pa naman," sagot ko. At sa sagot na yon, parang may nawala na sa akin, pero hindi ko pa alam kung ano. Inalok niya akong sumama sa kondo niya. "May wine ako doon," sabi niya. "Relax lang tayo, walang pressure." Sa puso ko, alam kong mali. Alam kong dapat mag-ingat. Pero sa isip ko, ito ang taong gusto kong makasama. Ito ang lalaking pinangarap ko. Kaya bakit ko siya tatanggihan? Baka ito na ang simula ng mas seryoso naming relasyon. Baka ito ang unang hakbang sa pangarap na forever. Pagdating namin sa kondo niya, malinis ang lugar. Pero hindi ko na masyadong inintindi ang mga detalye. Nakatuon ako sa kanya. Uminom kami ng wine, tumawa, at nag-usap tungkol sa mga bagay na mas personal. Ang mga pamilya namin, ang mga takot namin,
ang mga pangarap namin. Sa mga saglit na yon, naramdaman kong unti-unti na niyang tinatanggal ang pader na hindi ko matibag noon. Hanggang sa dumating ang sandaling hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinayaan ko siyang yakapin ako, halikan ako. Hinayaan kong mangyari ang lahat. Sa mga oras na yon, inisip ko, ito ang totoong pagmamahal. Ito ang simula ng pangarap kong relasyon. Wala nang pagdududa. Siya na ang forever ko. Kinabukasan, nagising ako sa kama niyang mag-isa. Wala siya. Tumingin ako sa paligid at nakita ang isang note sa bedside table. Simple lang ang nakasulat. Salamat sa magandang gabi. Ingat sa pag-uwi. At doon, bumagsak ang mundo ko. Sa isang saglit, nawala lahat ng iniisip kong posibilidad. Sa isang saglit, nawala ang lahat ng pangarap na binuo ko sa isip ko. Ako lang pala ang nag-iisa. Ako lang pala ang naniwala. Ako lang pala ang nagmahal. Paglabas ko ng kondo niya, maulan pa rin. Pero hindi ko na naramdaman ang lamig. Ang puso ko'y basag na. At ang ulan ay hindi sapat para burahin ang sakit na nararamdaman ko. Sa sumunod na linggo, araw-araw kong inaabangan ang mensahe niya. Kahit simpleng kamusta lang, sapat na yon para pakalmahin ang puso kong umaasa. Pero wala. Ni isang salita, ni isang emoji, ni isang tawag. Lahat ng yon, walang dumating. Pero sa halip na tanggapin ang katahimikan, paulit-ulit kong pinipilit ang sarili kong baka busy lang siya, baka may problema, baka hindi niya sinasadyang magpahinga sa social media. Pinuno ko ang utak ko ng mga paliwanag na, sa totoo lang, ako lang naman ang gumagawa. Nagpasya akong mag-chat sa kanya. Hindi ko na kayang maghintay. Isang simpleng hi ang isinulat ko. Sapat na para ipaalam na iniisip ko siya. Halos sumabog ang dibdib ko sa kaba habang hinihintay kong mag-reply. Tila isang siglo ang lumipas bago ko nakita ang notification na seen. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot, pero ang pinakamasakit, wala siyang sagot. Binasa niya, pero wala siyang sagot. Kinagat ko ang labi ko, pilit pinipigil ang luha. Siguro, hindi niya lang napansin. Siguro, busy talaga siya. Pero sa kaloob-looban ko, alam ko na ang sagot. Hindi ko lang kayang tanggapin. Nagdaan ang mga araw at lalo lang akong naging desperado. Nag-scroll ako sa social media niya, naghahanap ng kahit anong palatandaan na maayos siya. Doon ko nakita ang isang post. Larawan niya, nakangiti kasama ang mga kaibigan, may hawak na baso ng alak, parang walang iniindang problema. Sa caption, good times with the best people. Sa tingin ko, parang kinurot ang puso ko. Hindi ako bahagi ng best people niya. Hindi ako bahagi ng mundo niya. Pero hindi pa rin ako sumuko. Nag-chat ulit ako. I hope you're okay. Ang isinulat ko, mas maingat, mas mahina. Pero tulad ng dati, seen lang ang sagot niya. Ang tahimik niya, pero ang sakit ng katahimikan niya, parang sinisigaw nito na wala akong halaga sa kanya. Napaisip ako kung saan ako nagkamali. Masaya naman kami noong gabing yon, hindi ba? Napaka-sweet niya, napaka-gentle. Hindi ba sapat yon para ipakita na may connection kami? Pero naalala ko ang isang bagay na sinabi niya noong magkausap kami sa bar. Ayoko ng komplikasyon. Hindi ko yung binigyan ng malalim na kahulugan noon. Pero ngayon, parang sinampal ako ng katotohanan. Siguro, iyon ang babala na hindi ko napansin. Siguro, ako lang talaga ang nagbigay ng mali siya sa mga tingin at ngiti niya. Ako lang pala ang nagbigay ng kahulugan sa mga hawak niya. Sa huli, nagpasya akong harapin siya. Hindi ko kayang magpatuloy na ganito, na maghintay sa wala. Isang gabi, nagpunta ako sa bar kung saan kami unang nagkakilala. Alam kong madalas siyang nandoon at tama nga ang hinala ko. Naroon siya, nakaupo sa dulo ng counter, may kausap na ibang babae. Maganda siya. Mas maganda kaysa sa akin. Halos bumagsak ang mundo ko habang pinapanood ko silang nag-uusap, nagkatawanan, nagkakatinginan. Parehong-pareho ng mga ginagawa namin noong una kaming nagkita. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas ng loob.
Pero nilapitan ko siya. "Hi," mahina kong sabi. Pilit na pinipilit na hindi manginig ang boses ko. Saglit siyang tumingin sa akin. Ang mga mata niya walang emosyon. "Oh, hey!" Sagot niya, casual. Parang hindi niya ako kilala. Parang hindi siya ang lalaking tumingin sa akin na parang ako lang ang babae sa mundo noong gabing yon. "Pwede ba kitang makausap?" Tanong ko. Pilit na pinipigil ang pag-iyak. Tumango siya, pero halata sa mukha niya na wala siyang interes. Sinundan niya ako sa labas ng bar. Ang hakbang niya mabagal, parang wala siyang pakialam sa kahit ano. Paglabas namin, hinarap ko siya. "Anong nangyari?" Tanong ko, diretso. Akala ko, may koneksyon tayo. Akala ko, importante ako sa'yo. Napangiti siya, pero hindi ito ang ngiti na bumihag sa akin noong una. Ito ang klase ng nangiti na puno ng awa, na parang sinasabi niyang, napaka-naive ko. "Listen," simula niya. Malamig ang boses. "It was just a one-night thing. Akala ko alam mo yon." Parang bumagsak ang langit sa ulo ko. Hindi ko alam kung paano magre-react. "One-night thing?" Ulit ko, hindi makapaniwala. "Pero paano yung mga sinabi mo? Paano yung mga hawak mo? Paano yung mga ngiti mo?" Napabuntong hininga siya. "I'm sorry if you misunderstood. Hindi kita pinangakuan ng kahit ano. Ayoko ng komplikasyon at sinabi ko na yun sa'yo." Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang mga salitang binitiwan niya o ang paraan ng pagsabi niya na parang wala lang. Ang lahat ng inaasahan ko, ang lahat ng inakala kong kami, biglang naglaho na parang bula. Ako pala ang nagbigay ng kahulugan sa lahat. Ako pala ang umasa sa wala. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa bar. Iniwan akong nakatayo sa malamig na kalsada. Basag ang puso, basag ang dignidad. Pero bago siya tuluyang mawala sa paningin ko, bigla siyang huminto. Tumingin siya sa akin at sa isang saglit, parang may lungkot sa mga mata niya. "I'm really sorry," sabi niya, saka tuluyang pumasok sa loob. Umiiyak ako habang naglalakad pa uwi. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang sakit na nararamdaman ko. Pero sa kabila ng lahat, may isang tanong na hindi maalis sa isip ko. Kung totoo ang sinabi niyang wala akong halaga, bakit parang may bahid ng lungkot sa huling tingin niya? Nagising ako sa tunog ng alarm clock, 6:00 ng umaga. Parang ang bigat ng buong katawan ko, pero mas mabigat ang pakiramdam sa dibdib ko. Bumangon ako ng dahan-dahan, sinubukang itulak ang sarili ko para hindi na magpakatanga. Pero kahit anong pilit, bumabalik ang alaala ng gabing iyon. Bumaba ako sa kusina para magtimpla ng kape. Habang hinihintay kong kumulo ang tubig, naisip ko ulit ang mga ngiti niya. Yung mga tingin niyang akala ko may kahulugan. Ang mga yakap niya na para bang ako lang ang mahalaga sa mundo niya. Pumikit ako. Pilit na tinatanggal ang imahe ng mukha niya sa isip ko. Pero paano mo ba buburahin ang taong naging bahagi ng mundo mo? Kahit saglit lang. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na siya nagparamdam. Sa una, iniisip ko, baka busy lang siya. Baka may emergency. Pero nang lumipas ang 2 araw at hindi man lang siya sumagot sa mga mensahe ko, alam kong may mali. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang tawagan o hayaan na lang. Pero ang puso ko, matigas. Napilitan akong i-text siya ulit. "Hi, kumusta ka? Sana okay ka." Hindi siya sumagot. 5 araw na ang lumipas at ako pa rin ang naghihintay. Ang dami kong tanong sa sarili ko. Nagtanong ako sa hangin, sa dingding, sa Diyos, ano ba ang ginawa kong mali? Bakit parang ang dali niyang burahin ako? Bakit parang ako lang ang nakaramdam ng koneksyon? Sinubukan kong balikan ang mga detalye ng gabing iyon. Nagsimula kami sa isang bar na puno ng ilaw at musika. Masaya siya. At masaya ako dahil masaya siya. Puno ng kwento ang gabi namin. Mga biruan, tawanan, at mga tingin na akala ko totoo. Sinabi niya sa akin na matagal na niyang gustong makilala ang tulad ko. Na ako raw ang tipo ng babaeng seryoso. Hindi basta-basta, hindi pangkaraniwan. Ang sarap niyang pakinggan.
Para akong nanalo sa isang bagay na hindi ko alam kung kailan ako nag-apply. Nang umuwi kami sa apartment niya, hindi ko inisip na mali iyon. Parang tama ang lahat. Parang destiny. Sa bawat haplos niya, sa bawat halik, naramdaman ko ang koneksyon. Akala ko, sa wakas, may nagmamahal sa akin ng tunay. Pero ngayon, habang nakaupo ako sa harap ng kape ko, ang tanong ko, may gwasa? Totoo ba iyon? Sige tapos na. O lahat ng iyon ay parte lang ng laro niya? Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Binuksan ko ulit ang phone ko at tiningnan ang huling chat namin. Walang sagot. Walang scene. Walang kahit ano. Parang hindi na siya umiiral sa mundo ko. Pero siya ang mundo ko. Paano mo burahin ang mundo mo? Habang naglalakad ako papunta sa opisina, hindi ko maiwasang mapansin ang mga tao sa paligid ko. Ang dami nilang masaya. Ang daming naglalakad na magkasama, nagtatawanan, nagkakape. Sila ba ang totoong nagmamahalan? Sila ba ang may karapatang maging masaya? Bakit parang ako ang laging nawawala? Ako ang laging nasasaktan. Pagdating ko sa opisina, tinangka kong mag-focus sa trabaho. Pero kahit nasa harap ako ng computer, ang isip ko nasa kanya. Nasa mga mata niya, nasa mga yakap niya, nasa mga salitang binitawan niya. Ang daming tanong, pero ang daming sagot na hindi ko makuha. Hapon na nang hindi ko na nakayanan. Tinawagan ko siya. 1, 2, 3 ring. Hindi siya sumagot. Sa pang-4 na ring, biglang narinig ko ang boses niya. Pero hindi ang boses na inaasahan ko. Hello? Sabi niya, pero medyo mahina. Hindi ko alam kung ako ba ang kausap niya o kung sino. Naputol ang tawag. Sinubukan kong tawagan ulit, pero hindi na siya nag-ring. Parang binitiwan na niya ako ng tuluyan. Pag-uwi ko sa bahay, naisip ko, baka kailangan ko na talagang tanggapin. Baka hindi talaga siya para sa akin. Pero ang hirap. Ang hirap bitawan ng taong nagparamdam sa'yo na mahalaga ka. Kahit isang gabi lang. Ang hirap kalimutan ng mga alaala. Kahit alam mong hindi na mauulit. Nasa kwarto na ako, umiiyak, nang biglang tumunog ang phone ko. Isang mensahe mula sa kanya. Binuksan ko agad at doon ko nakita ang sagot niya. Parang may bombang sumabog sa loob ng dibdib ko. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o kung iiyak ulit. Pero bago ko pa maisip kung ano ang gagawin, napansin ko ang isang pangalan sa notification bar ng phone ko. May bagong mensahe siya, pero hindi para sa akin. Nakita ko ang screenshot ng profile niya sa isang chat group. Ang caption, "Umaka na sa nakamapay." Ang dali niyang paikutin, akala niya, forever. Pagkalipas ng ilang linggo, muling nagparamdam si Carlo. Akala ko tapos na ang lahat sa amin, na ang mga mata niya, ang mga salitang binitawan niya, pati ang mga yakap niyang tila pangako ng walang hanggan, ay bahagi lang ng isang magandang panaginip na kailangang magising. Pero hindi. Bigla siyang nag-chat sa akin noong isang gabi. "Kamusta ka na?" Tanong niya. Kaswal. Parang walang nangyari. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Gusto kong magalit. Gusto kong magtanong. Kung bakit siya nawala nang hindi man lang nagpaalam. Pero higit sa lahat, gusto ko siyang makita. Gusto kong marinig ang boses niya. Ang katahimikan sa pagitan ng mga salita niya na minsang nagparamdam sa akin na mahalaga ako. Kaya sinagot ko ang tanong niya. Pilit na pinapakalma ang kabog ng dibdib ko. Okay naman ako. Ikaw? Sagot ko. Kunwari walang bahid ng lungkot o galit. Mabilis siyang tumawag. Hindi ko alam kung bakit ako nagulat. Parang normal lang sa kanya ang ganitong bagay. Wala siyang pasakalye, walang paliwanag. Pwede ba kitang makita ngayon? Tanong niya. Diretsahan, walang pag-aalinlangan. Gusto kong magtanong, gusto kong tumanggi, pero ang masakit na katotohanan ay hindi ko kaya. Sa kabila ng sakit na iniwan niya, sa kabila ng mga tanong na hindi nasagot, gusto ko pa rin siyang makasama. Saan? Tanong ko. Pilit na pinipigilan ng pagkakilig, ang pag-asa. Sa dati nating lugar, sagot niya. Alam ko agad kung saan yon. Ang maliit na coffee shop na madalas naming puntahan,
Kung saan kami unang nag-usap ng mahaba. Kung saan siya unang tumingin sa akin na parang ako lang ang babae sa mundo. Pagdating ko roon, nakita ko agad siya. Nakaupo siya sa parehong sulok na paborito namin. Nginitian niya ako. Pero iba ang mangiti niya ngayon. Hindi na ito kasing tamis ng dati. Parang may halong pag-aalala o pagkukunwari. Umupo ako sa harap niya. "Salamat sa pagpunta," sabi niya, sabay lagok ng kape. Hindi siya tumingin sa akin ng diretsahan. Parang may iniisip siya na hindi niya masabi. "Anong nangyari sa'yo, Carlo?" Hindi ko na iwasang itanong. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ako. Na hindi ko na iniisip ang mga araw na bigla siyang nawala. Napabuntong hininga siya. "Ang totoo, may mga nangyari lang na hindi ko inaasahan. Pasensya ka na kung hindi ako nagparamdam. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko noon. Hindi mo alam. Hindi mo alam kung paano magpaalam." Tumataas ang tono ng boses ko pero hindi ko na mapigilan. Ang dami kong tanong, ang dami kong hinanakit, pero ang sakit ay mas nangingibabaw. Akala ko mahal mo ako. Napatingin siya sa akin at sa unang pagkakataon may kirot sa mga mata niya. Pero hindi iyon sapat. Hindi sapat ang tingin na yon para sagutin ang lahat ng tanong ko. "Hindi ko sinasadya," bulong niya. "Hindi ko gusto na masaktan ka." "Kung ayaw mo akong masaktan, bakit mo ginawa? Bakit mo akong iniwan ng gano'n na lang? Bakit mo akong pinaasa?" Hindi ko na napigilan ang luha ko. Dati, sinabi ko sa sarili ko na hindi ko siya hahayaang makita akong umiiyak. Pero ngayon, wala na akong pakialam. Tahimik siya. Parang hinahayaan lang akong maglabas ng lahat ng sakit. "May iba ka na ba?" Tanong ko, halos hindi ko naririnig ang sarili ko. Bigla siyang tumayo. Parang nagulat sa tanong ko. Ang mga mata niya, na minsang puno ng init at sigla, ngayon ay malamig at walang emosyon. "Hindi ito tungkol doon," sabi niya, pero alam kong may tinatago siya. "Sabihin mo na lang kung ano ang totoo, Carlo. Deserve kong malaman," sabi ko. Pilit na pinapatatag ang sarili ko. Tumitig siya sa akin at ilang segundo siyang hindi nagsalita. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. "Okay," bulong niya. Parang laban sa kalooban niya ang susunod niyang sasabihin. "May girlfriend na ako." Parang tumigil ang mundo. Ang buong paligid, ang tunog ng coffee shop, ang mga tao sa paligid, lahat iyon nawala. Ang tanging naririnig ko lang ay ang sarili kong puso, bumabagsak ng paulit-ulit. "May girlfriend ka na?" Ulit ko. Kahit alam kong narinig ko na ang sagot, ang sakit ay parang alon na paulit-ulit na bumubugbog sa akin. Tumango siya. "Hindi ko sinabi kasi alam kong masasaktan ka. Ayoko sanang makarating tayo sa ganitong punto, pero hindi ko na kayang itago. Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala, pero hindi ko magawa. Ang tanging naisip ko lang ay ang gabing magkasama kami." Ang mga pangakong binitawan niya, ang mga yakap na tila walang hanggan, lahat iyon, wala palang halaga. Ang lahat ba? Ang lahat ng nangyari sa atin, wala bang ibig sabihin sa'yo? Tanong ko, halos pabulong. Hindi siya sumagot. Ang katahimikan niya ay parang palaso na tumama sa puso ko. Tumayo ako. Hindi ko na kayang manatili pa roon. "Salamat sa lahat, Carlo," sabi ko. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. "Sana maging masaya ka." Paglabas ko ng coffee shop, malamig ang hangin pero wala akong pakialam. Ang dami kong tanong, ang dami kong hinanakit. Pero isa lang ang malinaw sa akin ngayon. Hindi siya ang forever ko. Habang naglalakad ako pauwi, may tumunog sa telepono ko. Isang bagong chat mula kay Carlo. Binuksan ko at ang nakita ko ay isang larawan nila ng girlfriend niya. Masaya silang magkaakbay, nakangiti. Parang walang ibang mundo kundi sila. Napatigil ako. Ang larawan na yon ang tuluyang nagwasak sa akin. Pero sa kabila ng sakit, may isang bagay akong naramdaman. Isang kakaibang kalayaan. Sa wakas, alam ko na ang totoo. At sa wakas, alam ko na ang dapat kong gawin.
Nagising ako nang biglaang may bumunggo sa akin na malamig na hangin mula sa bukas na bintana. Madilim pa rin ang paligid, pero ang bahagyang sinag ng buwan ay sapat na para makita ko ang mga bakas ng nakaraang gabi. Ang mga basong may laman pang alak sa mesa, ang magulong kumot sa kama, at ang kalat ng mga damit namin sa sahig. Lahat parang mga piraso ng puzzle na hindi ko alam kung gusto ko pa bang buuin. Napatingin ako sa gilid ng kama, sa lugar na dapat sana'y kinaroroonan niya. Wala siya roon. Ang unang reaksyon ko ay gulat, pero mabilis din itong napalitan ng kaba. Baka nasa banyo lang siya, naisip ko. O baka bumaba lang sandali para kumuha ng tubig. Ngunit habang tumatagal ang katahimikan, unti-unting gumapang sa akin ang isang pakiramdam na masakit at nakakawala ng hininga. Ang pangamba. Tumayo ako mula sa kama. Hinahanap ang aking damit na nakakalat sa sahig. Pilit kong ikinukubli ang panginginig ng mga kamay ko habang isinusuot ang aking blouse at jeans. Napansin ko ang cellphone niya sa bedside table. Ang tanging bakas na naiwan niya. Tumitig ako roon. Umaasa na, baka may sagot sa loob ng screen na yon. Pero hindi ko magawang hawakan. Parang may nagbabanta. Parang sinasabi nitong huwag ko nang alamin. Lumabas ako ng kwarto. Hinahanap siya sa bawat sulok ng apartment. Ang sala, ang kusina, ang banyo. Wala. Ang katahimikan ng lugar ay parang sumisigaw. Pinaparamdam sa akin na hindi na siya babalik. Biglang bumigat ang dibdib ko na parang may naglapat ng bakal na pinto sa puso ko. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang realidad na iniwan niya ako o ang katotohanang alam ko na palang gagawin niya ito. Bumalik ako sa kwarto at sa wakas, napilitan akong kunin ang cellphone niya. Habang hawak ko ito, parang naririnig ko ang tibok ng puso ko sa bawat segundo. Binuksan ko ang screen at doon ko nakita ang isang text message na hindi pa niya na-send. Sorry, hindi ko kayang maging honest sa kanya. Hindi ko naman sinasadya, pero hindi ito para sa akin. Nakahinga ako ng malalim, pero hindi dahil sa kaginhawaan, dahil sa sakit. Ang bawat salita ay parang kutsilyong paulit-ulit na tumatama sa akin. Hindi niya sinasadya. Paano mo masasabi iyon kung alam mong may puso kang sinasaktan? Paano mo masasabi yon kung alam mong may taong buong-buo ang tiwala sa'yo? Pinilit kong balikan ang mga alaala ng gabing iyon. Ang bawat halik, ang bawat yakap, ang bawat pangako na binitawan niya sa akin. Hindi kita iiwan, sabi niya habang hinahaplos ang buhok ko. Ikaw ang hinahanap ko, pero lahat pala ng yon ay walang laman, walang halaga. Isang kasinungalingan na sinundan ng isang gabi ng kasiyahan na ngayon ay nauwi sa pag-iisa. Umalis ako ng apartment na yon na parang wala nang natira sa akin. Ang bawat hakbang ko pababa ng hagdan ay mabigat, parang ang mundo ay nanunuya. Sa labas, malamig ang hangin, pero mas malamig ang pakiramdam ko sa loob. Nakasalubong ko ang isang taxi at walang pag-aalinlangan na sumakay. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero alam kong hindi ko kayang manatili sa lugar na yon. Sa lugar kung saan naramdaman ko ang pinakamalaking kasinungalingan sa buhay ko. Miss, saan tayo? Tanong ng driver. Hindi ako makasagot agad. Pumikit ako ng mariin at huminga ng malalim. Sa wakas, sinabi ko, sa kung saan man may liwanag. Siguro parang drama, pero iyon ang una kong naisip. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, pero kailangan kong makaalis. Kailangan kong makalimutan. Habang tumatakbo ang sasakyan, naramdaman kong may luha nang tumutulo sa pisngi ko. Hindi ko na ito pinigilan. Ano pa ba ang silbi ng paglaban? Naisip ko ang lahat ng mga plano ko para sa amin, ang mga pangarap na tinawag kong atin. Lahat ng yun wala na. Parang usok na tinangay ng hangin. Ang masakit pa, hindi ko man lang alam kung kailan nagsimulang magbago ang lahat. May ginawa ba akong mali? May nasabi ba akong hindi dapat? O talagang ganito lang siya? Isang taong walang pakialam sa damdamin ng iba? Biglang tumigil ang taxi. Miss,
May tumatawag sa cellphone mo, sabi ng driver. Napatingin ako sa bag ko at kinuha ang phone. Nakita ko ang pangalan niya sa screen. Ang pangalan ng taong nagbigay sa akin ng pinakamagandang pangarap. At ngayon, ng pinakamasakit na bangungot. Sinagot ko ang tawag, pero hindi ako nagsalita. Narinig ko ang boses niya, bahagyang garalgal, parang may iniinom na alak. "Pasensya na," sabi niya. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin, pero hindi ko kayang maging ikaw ang forever ko. Naputol ang linya bago pa ako makapagsalita. Tumingin ako sa labas ng bintana ng taxi, sa madilim na kalsada na tinatahak namin. Naramdaman ko ang isang kakaibang kawalan, isang tahimik pero malalim na pagguho. Sa wakas, napagtanto ko ang katotohanan. Hindi siya ang forever ko. At mas masakit pa, hindi niya kailanman inisip na ako ang forever niya. Nang bumaba na ako sa taxi, lumingon ako sa paligid, sa mga ilaw ng poste at mga tao sa tabi-tabi. Sa gitna ng pagkalito at sakit, may nakita akong isang bagay sa likod ng basurahan. Isang piraso ng papel na may nakasulat. Kinuha ko ito at sa ilalim ng liwanag, binasa ko ang mga salitang nakaukit sa tinta. "Ikaw ang simula, pero hindi kita kayang gawing wakas." Hindi ko alam kung paano napunta ang papel na yun roon. Pero alam ko na, sa sandaling iyon, may isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging nagtatapos sa happy ending. Hindi ko akalaing ganito kahirap ang pagharap sa katotohanan. Ilang araw na akong hindi makatulog. Ang mga mata ko'y namumugto. Ang puso ko'y nagdurugo. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili, paano nangyari ito? Bakit ko hinayaang mangyari ito? Noong gabing iyon, ang gabi na bumalot sa akin ng saya at ilusyon, bumalik ang mga alaala. Ang mga mata niya, ang ngiti niya, ang paraan niyang hawakan ang kamay ko. Lahat ng yon, parang pelikula sa utak ko. Naalala ko kung paano niya ako titigan na para bang ako lang ang babaeng mahalaga sa mundo. At sa bawat haplos niya, naramdaman ko ang init, ang tila walang hanggang pangako. Pero ngayon, naiisip ko rin ang sagot sa tanong ko. Paano nangyari ito? Paano ko hinayaang mangyari ito? Simple lang, naniniwala ako sa kanya. Naniniwala ako sa mga salitang binitiwan niya. Naniniwala ako sa mga pangakong hindi pala totoo. Hindi ko malilimutan ang mga sinabi niya sa akin noong nagkasama kami. "Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay," aniya habang nakatingin sa mga mata ko. "Ikaw ang babaeng hinahanap ko. Ikaw ang sagot sa mga dasal ko." Ang boses niya noong mga oras na yon, punong-puno ng emosyon, punong-puno ng pag-asa. Sino ba namang babae ang hindi maakit sa ganoong klase ng pananalita? Sino ba namang babae ang hindi maniniwala sa ganitong klase ng pangako? Sa gabing iyon, sumuko ako sa damdamin ko. Hinayaan ko ang sarili kong magtiwala, magmahal at mangarap. Hinayaan kong mawala ang mga pader na matagal ko nang itinayo para protektahan ang puso ko. Sa gabing iyon, siya lang ang mahalaga. Siya ang mundo ko. Siya ang lahat sa akin. Pero matapos ang gabing yon, biglang nagbago ang lahat. Hindi siya nagparamdam. Hindi siya sumagot sa mga tawag ko. Hindi siya tumugon sa mga mensahe ko. Ang dating lalaking punong-puno ng pangako, biglang naglaho ng parang bula. Ang dating lalaking nagpakita ng pagmamahal, biglang naging malamig at malayo. Sa mga unang araw, pilit kong inintindi ang sitwasyon. Siguro, abala lang siya. Siguro, may problema lang siya at ayaw akong madamay. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kong naisip ang katotohanan. Hindi niya ako mahal. Hindi niya ako pinahalagahan. Sa gabing yon, ako lang ang nagmahal. Ako lang ang naniwala. Ako lang ang nangarap. Ang pinakamasakit sa lahat, hindi ko siya maalis sa utak ko. Kahit alam kong niloko niya ako, kahit alam kong ginamit niya lang ako, pilit ko pa ring hinahanap ang mga dahilan. Pilit kong iniisip na baka may mali sa akin. Baka kaya siya umalis ay dahil hindi ako sapat. Baka kaya niya akong iniwan
ay dahil hindi ko siya kayang pasayahin. Hanggang sa dumating ang pagkakataong hindi ko inaasahan. Isang gabi, habang nasa isang coffee shop ako, nakita ko siya. Nakaupo siya sa isang sulok, kasama ang isang babae. Ang babae, maganda, elegante, nakangiti. At siya ang lalaking kilala ko, ang lalaking minahal ko. Pero hindi na siya ang lalaking tumingin sa akin ng may pagmamahal. Iba na ang tingin niya, iba na ang ngiti niya, iba na ang mundo niya. Napako ang mga mata ko sa kanila. Gusto kong lumapit, gusto kong itanong, bakit? Bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako niloko? Pero hindi ko magawa. Sa halip na natili ako sa kinauupuan ko, pinagmamasdan ng bawat galaw nila. Nakita ko kung paano niya hawakan ng kamay ng babae. Nakita ko kung paano siya tumawa. Nakita ko kung paano siya ngumiti nang walang pag-aalinlangan. At sa bawat galaw niya, nararamdaman ko ang pagguho ng mundo ko. Bigla siyang tumingin sa direksyon ko. Nagtagpo ang mga mata namin. Sandali lang yon. 1 segundo, 2 segundo. Pero parang tumigil ang oras. Sa mga mata niya, wala akong nakita. Walang pagmamahal. Walang pagsisisi. Wala. Para bang isa lang akong estranghero. Para bang hindi niya ako kilala. Tumayo siya, kasama ang babae. Lumabas sila ng coffee shop nang magkahawak ang mga kamay. Naiwan akong mag-isa, nakatingin sa pinto, naghihintay na bumalik siya. Pero alam ko, hindi na siya babalik. Alam ko, hindi na siya magiging akin. At sa wakas, tinanggap ko ang katotohanan. Hindi ako ang babae para sa kanya. Hindi ako ang kanyang forever. Ako lang ang babaeng dumaan sa buhay niya. Ako lang ang babaeng ginamit niya para punan ng kawalan. Ako lang ang babaeng naniwala sa mga pangakong hindi pala totoo. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay akong hindi maipaliwanag. Habang nakaupo ako sa coffee shop, habang iniiyak ko ang sakit, naramdaman ko ang kilabot sa likod ng leeg ko. Parang may nakatingin sa akin. Parang may presensya na nagmamasid. Tumingin ako sa paligid, pero wala akong nakita. Hanggang sa bumalik ang tingin ko sa mesa, kung saan siya nakaupo kanina. Sa ibabaw ng mesa, may nakaiwang papel. Paglapit ko, nakita ko ang nakasulat. Hindi mo naiintindihan, pero darating ang araw, maiintindihan mo rin. Pagkatapos ng 5 araw na hindi niya ako kinuntak, napagpasyahan kong siya na ang magpapasya kung saan hahantong ang lahat ng ito. Hindi ko na siya tinanong kung bakit bigla siyang nanlamig. Hindi ko na siya pinilit na magpaliwanag. Sa totoo lang, mas natatakot ako sa sagot kaysa sa kawalang sagot. Mas mabuti na ang magkunwari, ang magbulag-bulagan, ang maghintay na baka sakaling bumalik siya sa dati niyang mainit na pakikitungo. Pero sa kabila ng pagpapanggap kong okay lang, hindi ko maalis sa sarili kong mag-abang. Tuwing tumutunog ang cellphone ko, umaasa akong siya ang nag-text. Tuwing may kumakatok sa pintuan, iniisip ko na baka siya ang dumating. Ang hirap, ang sakit. Parang pinipiga ang puso ko sa bawat oras na dumadaan na wala siyang paramdam. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama, iniisip ko kung paano niya ako tinignan noong una kaming nagkita. Ang mga mata niya, puno ng misteryo at init, parang sinasabi sa akin na ako lang ang babaeng nasa mundo niya noong mga sandaling iyon. Ang bawat galaw niya, ang bawat bulong na parabang musika, sa tenga ko, lahat iyon naaalala ko, paulit-ulit, hanggang sa parang hindi ko na makontrol ang sarili kong maghabol ng sagot. Kaya ginawa ko ang hindi ko dapat gawin. Tinawagan ko siya. Halos 2 dial tone ang lumipas bago niya sinagot. Ang boses niya, malamig, parang hindi na niya ako kilala. Anong kailangan mo? Tanong niya. Diretso, wala ni bahagyang bakas ng lambing. Halos hindi ako makapagsalita. Ang lakas ng kabog ng puso ko. Gusto ko lang malaman, may nagawa ba akong mali? Bakit bigla kang... Naputol ang tanong ko. Pinutol niya ako. Wala kang nagawa. Huwag mong gawing komplikado ang mga bagay.
Hindi ba't malinaw na sa'yo kung ano ang meron tayo? Ang mga salitang iyon, parang espada na tumarak sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung paano niya nasasabi yon ng ganun lang kadali. Anong ibig mong sabihin? Akala ko, seryoso ka sa akin. Tumawa siya, isang tawang puno ng awa at panlalamig. Seryoso? Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo nung una pa lang na walang pangako? Alam mo kung ano ito, hindi ba? Parang may sumabog sa loob ko. Ang mga inaasahan, ang mga pangarap na binuo ko sa pagitan ng mga matatamis niyang salita at yakap, lahat iyon biglang nawala, parang bula. Hindi ko alam kung paano ako makakahanap ng lakas para sagutin siya. Kaya hinayaan ko na lang na tumulo ang mga luha ko habang hawak ko pa rin ang telepono. Pasensya ka na, sabi niya na parang wala lang. Ayoko lang na magka-misunderstanding. Mas mabuti siguro kung wag na natin ituloy ito. Salamat sa lahat. At bago pa ako makapagsalita, bago ko pa masabi ang lahat ng sakit na nararamdaman ko, binabanan niya ang tawag. Nanatili akong nakatulala. Hawak pa rin ang cellphone habang ang luha ko tuloy-tuloy na bumagsak sa unan. Ang sakit, ang bigat. Hindi ko alam kung paano ko itatago ang lahat ng ito. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magtanong kung bakit niya ako ginanito. Pero alam ko sa sarili ko na kahit anong gawin ko, hindi niya ako maririnig. Hindi niya maiintindihan. Kinabukasan, nagpa siya akong magpanggap na okay lang ako. Pumasok ako sa trabaho na parang walang nangyari, na parang hindi ako nagising sa isang bangungot. Pero kahit anong pilit kong ngumiti, ramdam ko ang bigat sa loob ko. Ang bawat tao na nakakasalamuha ko, parang nagiging multo ng mga alaala naming dalawa. Hindi ko maialis sa isip ko ang boses niya, ang mga salitang binitiwan niya na parang mga lason na tumatak sa utak ko. Pag-uwi ko ng bahay, naisip kong tingnan ang social media niya. Alam kong mali, alam kong hindi ito makakabuti sa akin, pero hinayaan ko ang sarili ko. Ano pa bang mawawala sa akin? Binuksan ko ang profile niya at doon ko nakita ang isang litrato na halos ikabagsak ng mundo ko. Siya, magkahawak kamay ng isang babae. Pareho silang nakangiti, halatang masaya. Sa caption nakalagay, "With my everything." Naramdaman ko ang pagliyab ng galit sa loob ko, pero higit pa roon, ang kawalan. Ang babae sa litrato, hindi ako. Hindi kailanman naging ako. Siya pala ang everything niya, habang ako, isang gabi lang pala ang halaga. Tumayo ako mula sa kinauupuan ko, nanginginig ang mga kamay. Sa galit? Sa sakit? Hindi ko alam. Pero alam ko na isang bagay ang malinaw. Hindi ko siya kailanman makukuha. Ang kami na binuo sa isip ko, isang ilusyon lang pala. Ako ang nagkamali, ako ang nagpadala. Ako ang nagmahal ng lubos, habang siya, walang kahit katiting na naramdaman. Napatingin ako sa salamin, at doon ko nakita ang sarili ko. Isang babaeng wasak, isang babaeng umasa sa isang lalaking hindi kailanman nagseryoso. Tumawa ako, pero hindi dahil masaya ako. Tumawa ako dahil sa wakas, naiintindihan ko na. Ako ang naging tanga. Muli, tumunog ang cellphone ko. Napatingin ako, umaasang siya ulit. Pero hindi. Isang unknown number. Sinagot ko, at sa kabilang linya, isang pamilyar na boses ang narinig ko. Ay, ako nga pala ang girlfriend ni Miko. Pwede ba tayong mag-usap? Halos hindi ko na maalala kung paano ako nakarating sa kwarto ko noong gabing yon. Pakiramdam ko, ang bigat-bigat ng katawan ko. Pero mas mabigat ang dibdib ko. Na para bang bawat hakbang ko palayo sa kanya ay isang hakbang papunta sa isang bangin na hindi ko alam kung paano tatawirin. Pero hindi ko maiwasang isipin, bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit parang pinipiga ang puso ko gayong siya naman ang nagpaalam? Siya ang nagsabing matatapos na ang lahat. Pagdating ko sa kwarto, ibinagsak ko ang sarili ko sa kama. Ang lamig ng mga pader, ang tahimik ng paligid. Pero sa loob ko, may bagyong hindi ko matakasan. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o maiiyak. Hindi ko alam kung paano sisimulang tanggapin na ang buong akala ko'y pagmamahal ay isa lang palang laro para sa kanya.
Ang sakit. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Naisip ko ang bawat sandali namin. Ang mga tawanan, ang mga yakap, ang mga pangako niyang tila sinilyuhan ng mga halik. Ang mga gabing magkasama kami, kung saan akala ko'y ako lang ang nasa mundo niya. Nang mga oras na yon, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili. Anong mali sa akin? Pilit kong inalala kung may sinabi o ginawa akong nagbigay sa kanya ng dahilan para iwan ako. Sa bawat galaw ko, sa bawat salitang binitiwan ko, sinubukan kong maging perpekto para sa kanya. Pero malinaw ngayon na hindi pala sapat iyon. Hindi pala ako sapat. Habang nakahiga ako, bigla kong naalala ang sinabi niya bago siya umalis. Alam mo, huwag mong masyadong seryosohin ang lahat. Hindi naman tayo ganon, di ba? Di ba? Ang tanong na yon ang nagpasabog ng lahat ng ilusyon ko. Sa simula pa lang pala, hindi niya ako kailanman nakita bilang kami. Ako lang ang nagbigay ng kahulugan. Ako lang ang naglagay ng kulay sa isang mundong para sa kanya ay walang kwenta. Tumayo ako at tiningnan ang sarili ko sa salamin. Namumugto ang mga mata ko, magulo ang buhok ko, pero ang mas tumatak sa akin ay ang kawalan ng liwanag sa mukha ko. Parang may nawala. Isang bahagi ng pagkatao ko na hindi ko alam kung kailan ko pa mababawi. Sa lahat ng oras na ginugol namin, sa lahat ng pagmamahal na ibinigay ko, paano niya nagawang gawin ito? Paano niya nagawang lokohin ako? Hindi ko namalayan. Tumulo na pala ang luha ko. Ayoko nang umiyak, pero hindi ko mapigilan. Hindi ko mapigil ang sakit na kumakawala sa puso ko. Ang bawat patak ng luha ko ay parang isang paalala na, sa simula pa lang, mali na ang lahat. Na ako pala ang nagbigay ng kapangyarihan sa kanya para sirain ako. Gusto kong magalit. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tawagan siya at tanungin, bakit mo ginawa sa akin to? Pero alam kong hindi ko na makukuha ang sagot na gusto ko. Alam kong hindi na magbabago ang desisyon niya. At higit sa lahat, alam kong hindi na ako ang pipiliin niya. Nasa gitna ako ng pag-iisip kung paano ko haharapin ang bukas nang biglang tumunog ang cellphone ko. Hindi ko alam kung bakit, pero tumalon ang puso ko. Sa kabila ng lahat, umaasa pa rin akong siya ang tumatawag na kahit papaano, baka magbago ang isip niya. Kinuha ko ang cellphone at totoo nga, siya ang pangalan na nasa screen. Hindi ko alam kung paano ko pipindutin ang sagot. Ang dami kong tanong, pero ang dami ko ring takot. Ano na naman kaya ang sasabihin niya ngayon? Pero bago pa man mawala ang lakas ng loob ko, pinindot ko ang sagot. Hello? Tanong ko, pilit pinapakalma ang boses ko. Uy, sagot niya, na parang walang nangyari. May naiwan ako sa unit mo kanina. Pwede bang kunin? Halos hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Ang buong akala ko, tumawag siya para magpaliwanag, para humingi ng tawad. Pero hindi pala. Tumawag siya hindi dahil mahalaga ako, kundi dahil may mahalaga siyang iniwan. Isang bagay na hindi ko man lang alam kung ano. Parang dinurog na naman niya ang puso ko. Pero sa pagkakataong ito, mas malala. Anong naiwan mo? Tanong ko. Pilit pinipigilan ng galit sa boses ko. Yung jacket ko. Yung kulay gray. Pwede bang dumaan ako mamaya? Jacket? Isang piraso ng tela lang pala ang dahilan kung bakit tumawag siya. Hindi ako. Hindi ang nararamdaman ko. Isang jacket lang. Gusto ko siyang sigawan. Gusto kong sabihin na hindi ko na siya gusto makita. Pero sa totoo lang, gusto ko pa rin siyang makita. Kahit masakit, kahit alam kong mali, gusto ko pa rin siyang makita. Oo, kunin mo na lang mamaya. Sagot ko, pilit pinipigil ang panginginig ng boses ko. Salamat ha. Sige, text kita kapag papunta na ako, sabi niya bago binaba ang tawag. Wala man lang pag-aalinlangan sa boses niya, wala man lang bahid ng pagsisisi. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, napaupo ako sa kama. Parang bigla akong naubos, parang wala na akong natirang lakas. Pero sa likod ng bawat sakit na nararamdaman ko, may isang bagay na naglalaro sa isip ko.
Kung dumaan siya mamaya, ito na ang huling pagkakataon na magkikita kami. Ito na ang huling pagkakataon na masasabi ko ang lahat ng nararamdaman ko. Pero paano kung hindi ko kayanin? Paano kung wala akong masabi? Paano kung sa huling pagkakataon, masaktan na naman ako? Nang dumating ako sa coffee shop kung saan kami unang nagkita, ramdam ko ang pag-aalab ng dibdib ko. Bakit ko ba pinili ang lugar na ito? Parang bawat sulok ng espasyo ay may marka ng alaala namin. Ang ilaw na dim, ang amoy ng bagong giling na kape, ang maliliit na tawanan ng mga tao sa paligid. Lahat ng ito ay tila bumabalik sa akin. Tulad ng isang pelikula na paulit-ulit kong pinapanood sa isip ko. Umupo ako sa parehong mesa kung saan niya unang sinabi na gusto niya akong makilala ng mas malalim. Noon, para akong nanalo sa loto. Walang lalaking umupo sa harapan ko na tila seryoso, walang halong biro. Ang tingin na para bang ako lang ang mundo niya. Pero ngayon, ang mesa na ito ay parang isang altar ng kahihiyan. Bakit ba ang bilis kong naniwala? Bakit ba ang bilis kong nagtiwala? Sa harapan ko ang baso ng iced latte, hindi ko man lang magawang inumin. Pakiramdam ko ang bawat lunok ay magiging pahiwatig ng pag-amin sa sarili kong kahinaan. Ang bawat higop ay parang pagyakap ko sa katotohanang matagal kong iniiwasan. Na hindi ako ang babaeng iniibig niya, na hindi ako ang babaeng pinili niyang mahalin. Tumunog ang cellphone ko, isang notification. Hindi ko alam kung bakit. Pero umasa akong siya ang nag-text. Pero hindi. Notification lang ng email. Nakakatawa, hindi ba? Ganito ang epekto niya sa akin. Ang bawat tunog ay nagbibigay ng kaunting pag-asa. Kahit alam kong wala na akong aasahan. Nagsimula akong mag-scroll sa mga lumang larawan namin sa phone. Lahat ng nangiti ko sa mga litrato ay totoo. Pero ngayon, isa-isa silang bumabagsak sa lupa ng realidad. Sa unang tingin, parang perpektong kwento ang meron kami. Pero kung tutuusin, hindi pala ito kwento namin. Kwento ko lang. Ako lang ang protagonist. Ako lang ang naniwala. Ako lang ang nagmahal. Hindi ko mapigilan ang pagbalik sa gabing yon. Ang gabi na inakala kong simula ng pangarap kong forever. Lasing kaming pareho, pero mas lasing ako sa mga salita niya. Ang paraan ng paghawak niya sa kamay ko, ang malamlam na tingin niya na parang may sinasabi, pero hindi niya binibigkas. Sa isang iglap, nagising ako sa kama niya. Ang amoy ng alak at sigarilyo na naghalo sa hangin. Nasa tabi ko siya, at sa mga sandaling iyon, naniwala akong ako na ang babae sa buhay niya. Pero makaraan ng ilang araw, unti-unti akong naging hangin sa paligid niya. Nandyan, pero hindi nararamdaman. Ang mga text ko, minsan lang sagutin. Ang mga tawag ko, madalas hindi sinasagot. Kapag nagkikita kami, wala na ang init sa mga mata niya. Para bang ang gabi namin ay isang alaalang nais niyang kalimutan. Ngunit ako, araw-araw kong iniisip, araw-araw kong ninanamnam ang bawat segundo na magkasama kami. Hanggang sa dumating ang araw na tinanong ko siya, diretso, walang paligoy-ligoy, ano ba talaga tayo? Hindi ko makalimutan ang sagot niya. Tayo? Hindi ba't malinaw na wala namang tayo? Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo sa harapan niya nang hindi bumagsak ang mga luha ko. Nais kong sumigaw, magtanong, magalit. Pero sa halip, tumangulang ako. Parang isang batang pinagalitan ng magulang. Sa bawat araw na lumipas, naging mas mahirap ang pagharap sa katotohanan. Ang bawat mensahe niya, kahit gaano kaiksing, "Kamusta?" ay nagbibigay pa rin ng pag-asa. Pero hindi ko na siya nakita ulit. Hindi na siya tumawag. Hindi na siya nagparamdam. Ako na lang ang naiwan, na may tanong na paulit-ulit na umiikot sa utak ko. Paano niya nagawa sa akin ito? Sa pagkakaupo ko sa coffee shop, biglang bumukas ang pinto. Tumigil ang puso ko. Hindi ko inaasahan, pero siya ang pumasok. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ang lalaking inibig ko ng buong buo.
Naglakad siya papunta sa counter mag-isa. Hindi niya ako napansin. Pero ako, ramdam ko ang bawat hakbang niya, ang bawat galaw ng katawan niya. Habang nakatalikod siya, hindi ko alam kung paano ko ginawa, pero tumayo ako. Lumapit ako sa kanya. Ang lakas ng tibok ng puso ko, parang sasabog. Nang malapit na ako, biglang may dumating na isang babae. Maganda siya, tahimik ang kilos, pero halata sa ekspresyon niya na masaya siya. Agad na yumakap ang babae sa kanya at ngumiti siya. Yung nangiti na matagal kong hinanap sa kanya, pero hindi ko nakuha. May problema ba? Tanong ng babae sa kanya habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin niyon. Pero bago pa ako makapagsalita, siya na ang sumagot. Wala. Kaibigan lang. Kaibigan lang. Ganoon lang kadali para sa kanya. Parang wala akong halaga. Tumalikod ako, nanginginig ang mga kamay. Ang coffee shop na dati kong kinagigiliwan ay naging kulungan ng sakit. Hindi ko na kaya. Lumabas ako, hindi ko alam kung saan pupunta. Pero habang naglalakad ako, may isang bagay akong naisip. Hindi siya ang forever ko. Pero sigurado ako, hindi lang ako ang babaeng naniwala sa mga pangako niya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, akala ko'y tuluyan ng tatahimik ang puso ko. Akala ko'y sapat na ang pag-iyak, ang paglamon ng galit, ang paglimot. Pero mali pala. Wala pa pala akong sagot sa tanong na paulit-ulit na gumugulo sa isip ko. Bakit? Bakit niya ginawa yun sa akin? Bakit niya akong pinaasa? At higit sa lahat, bakit ako naniwala? Isang linggo na ang nakalipas simula nang magising ako sa kama niyang walang kahit anong bakas ng pagmamahal. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo pa sa harap ng salamin tuwing umaga. Pilit pinapaniwala ang sarili na kaya ko. Pero sa tuwing tinitingnan ko ang sariling mata, para bang naroon pa rin ang anino niya. Ang bawat halik, bawat haplos, bawat salitang binitiwan niya na akala ko'y totoo. Hating gabi na nang biglang tumunog ang telepono ko. Hindi ko inaasahan ang tawag na yon. Sa kabila ng pagkabigla, sinagot ko. Hindi ako sigurado kung tama bang sagutin ang tawag niya, pero ang puso ko, binaliwala ang utak ko. Hello! Malamig kong sagot. Pilit pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Pwede ba tayong magkita? Tanong niya. Diretsyo, walang paligoy-ligoy. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipakita sa kanya kung gaano niya ako sinira. Pero sa halip, ang labi ko'y binitiwan ng isang salitang hindi ko inaasahan mula sa sarili kong bibig. Saan? Madilim ang kalsada nang makipagkita ako sa kanya sa isang parkeng halos walang tao. Ang lamig ng hangin ay parang nagtatangka na akong yakapin, pero sa loob ko, mas malamig pa ang nararamdaman ko. Nang makita ko siya, tumigil ang mundo ko. Parang bumalik lahat ng alaala. Ang mga ngiti, ang mga tawanan, ang mga pangako. Pero alam ko, hindi na ito ang lalaking minahal ko. Hindi na ito ang lalaking pinaniwalaan ko. Salamat sa pagpunta, sabi niya, pero hindi ko siya sinagot. Tumitig lang ako sa kanya, naghihintay ng paliwanag. I'm sorry, dagdag niya, at doon ako naputol. Tumawa ako, isang mapait na tawa na halos sumakit ang dibdib ko. Sorry? Iyon lang? Iyon lang ba ang kaya mong sabihin matapos mo akong gawing laruan? Tanong ko. Ang boses ko'y puno ng hinanakit. Hindi siya sumagot kaagad. Tumitig lang siya sa lupa, parang bata na nahuli sa maling gawain. Pero hindi ko siya bibigyan ng pagkakataong magmukhang kawawa. Hindi siya biktima rito. Ako ang biktima. Ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa'yo, pero hindi ko sinasadya. Hindi ko intensyon na saktan ka. Sabi niya, tila nagpipilit maging matino. Pero para sa akin, wala nang kwenta ang salita niya. Ang bawat letra, parang kutsilyong muling tumatarak sa puso ko. Hindi mo sinasadya? Seryoso ka ba? Ikaw ang nagsabi na mahal mo ako. Ikaw ang nagpakita sa akin ng mundo na akala ko'y para sa ating dalawa. Ikaw ang nagpaasa sa akin na may forever. Pero ano?
Ano ang totoo? Na isa lang ako sa listahan mo ng mga babaeng nilaro mo? Ang galit ko'y hindi ko na napigilan. Sa unang pagkakataon, hinayaan kong marinig niya ang sakit na nararamdaman ko. Tumahimik siya. Hindi siya sumagot. At sa katahimikan niyang yon, doon ko nakuha ang sagot. Hindi niya ako mahal. Hindi niya ako kailanman minahal. Ako lang ang naniwala. Alam mo ba kung gaano kasakit ito? Hindi mo alam, hindi ba? Kasi ikaw ang nananakit. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Pero ikaw, wala kang nararamdaman. Wala kang pakialam, dagdag ko, habang ang luha ko'y tuluyang bumagsak. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bagay sa mata niya. Hindi awa, hindi pagsisisi, kundi isang bagay na mas masakit tanggapin. Katotohanan. Katotohanan na hindi niya kailanman nakita ang halaga ko. Hindi kita sinaktan dahil wala akong pakialam. Sinaktan kita dahil hindi ako sigurado sa sarili ko. Pero mahalaga ka sa akin. Kahit papaano, sabi niya. Pero alam kong kasinungalingan yon. Mahalaga? Kung mahalaga ako, bakit niya ako iniwan? Alam mo ba kung ano ang mas masakit sa lahat? Hindi ang ginawa mo, kundi ang katotohanang hinayaan kita. Hinayaan kita na saktan ako. Hinayaan kita na paniwalain ako sa mga kasinungalingan mo. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagpakatanga. Sabi ko, habang nilalabanan ang panginginig ng kamay ko, tumayo ako. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang marinig pa ang mga salita niya. Pero bago ako makalayo, hinawakan niya ang braso ko. At doon ko naramdaman ang huling tusok ng sakit. Ang init ng palad niya na minsan kong hinangad. Pero ngayon, isa na lang paalala ng pagkatalo. Babalik ako para sa'yo. Bulong niya, pero tumawa lang ako. Babalik? Paano ako maniniwala? Paano ako magpapakabaliw muli? Hindi na kita kailangang hintayin. Hindi kita kailangang paniwalaan. At higit sa lahat, hindi kita kailangang mahalin. Sagot ko, habang binibitawan ang kamay niya. Lumakad ako palayo. Dala ang bigat ng mundo sa balikat ko. Pero habang papalayo ako, narinig ko ang tunog ng telepono niyang nagring. Hindi ko alam kung bakit tumigil ako. Hindi ko alam kung bakit tumingin pa ako sa kanya. Pero ang ginawa niya ang nagbigay ng sagot sa lahat ng tanong ko. Sinagot niya ang tawag. At sa dulo ng linya, narinig ko ang boses ng isang babae. Hindi ko alam kung sino siya. Pero sapat na ang narinig kong tawag para maintindihan ng lahat. Hindi ako ang dahilan kung bakit nandito siya. Hindi ako ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkakataon ang gabing ito. Ako ang panakipbutas. Ako ang pansamantala. At sa huling pagkakataon, napagtanto ko, hindi siya kailanman babalik para sa akin.